Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Hello, good evening, good evening. Musta? How was your day? Did you have a fantastically beautiful and splendid and productive and whatever day you had? Let me be a part of the end of your day. Hi to you and hello to me. At least we're saying hi to each other. I want you to remember someone today. Ay, easy rock pala yun, sorry. Pasensya na po. Diba? Oh. Sabi ko, I want you to remember someone today. Ay, easy rock pala yun. Like, your utang, ganun. Remember someone today while doing... Ay, nakailaw nga pala sa mga nakantabay, ha? Binabati ko yung DJ po ng Iraq kasi Kim na nanggugulo po dito. May boot naman sila, maganda. Ko talaga tong taong to. Uy, mga kaibigan, sa mga nakaantaya po sa atin, I'd like to say hi and good evening. If you guys are having trouble, mga kaibigan, trying to listen to me live from the internet. Hold on, let me just finish this one in pure English. But you can go to my Twitter account and I'll be retweeting all of the solutions, mga kaibigan, that it's being provided by people from abroad as well. Because I'm getting a lot of tweets every night and asking me how do they listen live from the internet. Well, there will be that 3-minute delay when you listen from the internet, but you can listen. Yeah, it's just a 3-minute delay and that's actually very tolerable. Galing ko na. Oh, yes. Ito na naman ako. Hi na mga kaibigan. Happy birthday daw sa mahal ko, sabi ni Mark Barroso, Jacqueline Corona, and soon to be my wife. Hey, I love you so much. See you later. Sabi ni Mark. Yeah! Ano kaya ang gagawin nila? Malapit na ang biyas na ng patay, mga kaibigan. It's the next big thing. It's just more than a week. No? Piyesta na ng patay. May trabaho ako nun. Wala akong day off. Sa mga mga kaibigan, sa mga hindi pa nakapag-file ng leave. Kasi may mga kumpanya, mga kaibigan, they do not cancel yung kanilang trabaho kasi vital yung operation, di ba? Oo. Huwag kayong basta mawawala. Magpapasabi kayo na, aalis po ako, gano'n. So, goodbye, gano'n. Good evening, everyone! Welcome! Tawagin niyo ako, 83-6171, 1-800-10-105-683 at twitter.com/papajacontlc, facebook.com/papajacontlc907. Ang daming ano na lang, at papajacontlc907. That's it, di ba? For all my accounts, it's at papajacontlc907, mga kaibigan. Sabi ni Benny, kumusta, Papa Jack? Are you okay? I'm okay. I'm actually feeling great today. Kayo, ano? Today, mga kaibigan, I feel good. Hindi ko alam kung dahil ba kompleto ang tulog ko, di ba? Kasi di ba, in the past few days, I've been really sick. Pero gumagaling ako pag on-air ako. But tonight, I feel okay. I feel fantastic. I feel fantastic, but I feel fat. But that's okay. That's okay. Ay, nako. Sa Sabado, nasa Paris Point, Olonga po ako, mga kaibigan. If you have time, sa mga taga-Olonga po, Sabado po, ako po ay nasa Paris Point, Olonga po, mga kaibigan. Sabado yan, ha? Sa Linggo, Paris Point, Bacoor, Cavite, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po sa mga taga-Olonga po. And I'll see you on Saturday ng gabi. Spending my all night, coming from Patricia, by eating Nutella with stick while listening to Papa Jack. Sabi niyo, spending my all night by eating Nutella with stick. Wow, the perfect recipe for gaining weight. Ba't ba nag-English ako ngayon? Nakapolo kasi ako, ba't ba? Ganun talaga ba nakapolo? May mga hagod ako ng kasosyalan ngayon. Huwag kayo nang ingialam dyan. May caller na ba tayo? Meron na pala, ang daldal ko dito. Ay, nako. Maligayang pakikinig po sa mga maaasar ko tonight. Welcome. Hello? 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 Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. She's no longer there. We'll try to call her back.
Sayang naman pag nawala, mga kaibigan. Pag nakapasok sa line at baka kasalanan namin kaya nawala, tinatawagan natin yan. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Mga kaibigan, if you're from outside Metro Manila, that's the only number to call. It's 1-800-10-100-5683. So you don't have to pay for the long distance charge. But if you are rich, like if you want to share your wealth with me, you know. Tawagan mo yung Manila line ko. Nandiyan na siya. Binababa niya. Mga kaibigan, now we have our caller back on the other line. And hi, good evening. Hello, good evening po, Papa Jack. Hi, what happened? Naputol po kasi siya. Explain to me in 3 paragraphs. Kasi accidentally po, na-cancel ko siya din. I tried to call back pero hindi na po ako makakontak. Ano ba yun? Ini-English ako. Ano ba ito? Teka ka, paghahanda. Medyo kinakabahan lang, Papa Jack. Okay. Hi, Roslyn. Hello po. Good evening to you. Kumain ka na? Opo, tapos na po. Ala, anong kinain mo? Gulay po. Golay. Dito ko ng golay. Gulay ang buhay sa sinabawang vegetable. Anong gulay? Hello? Anong gulay? Papa, klaro po ba yung boses ko? Sorry. Opo, klaro po. Ako lang po yung hindi niya sinasagot po. Anong gulay po ang kinain niyo kanina? Pakbit po. Ay, masarap yan. Ako ang kinain ko kanina ay saluyot. Masarap yun. Taste good. Opo, masarap po yun. Oh, English. Saluyot naman. English pa? Yeah, it tastes good. Masarap po talaga yun, Papa Jack. Kasi po, maano yun sa calcium. Ang saluyot? Opo. Oo, kasi maganda yung saluyot namin kasi pag halimbawa, saluyot ng ulam namin ng lunch at hindi naubos, kinagabihan, shampoo na namin yun. Sobrang dulas niya. Bilang na shampoo namin yan. Roslyn, you're 27, you're from Bikutan, tama? Opo. Nagpunta ka dyan ng opening ng Budget Mart? Actually, narinig ko yung, Papa Jack, pero may pasok po kasi ako kaya hindi ako Ano ba yan? Nagpunta ka ba dyan tapos wala ka? Oh, bad trip. Kaya nga, sayang talaga. As in, I've heard talaga na nandyan kayo, pero sobrang hindi po kaya ng schedule po, Papa Jack. Pero at least kapag at least Rosaline, kapag bibili ka ng ng mga kailangan mo, doon ka bumili sa Budget Mart, ha? Opo, talaga. Sa Budget Mart. Nakabili na po ako dyan, Papa Jack. Oh, nandun yung mukha namin ni Chico Loco. Budget Mart. We're all about convenience. Ganun. Ala, bakit nasisira yung telepono nyo? Nagaganon. Pinto po yung, Papa Jack. Ha? Pinto po yun. Sige na. Mama, anong trabaho ni Roslyn? HR po, Papa Jack. HR? Hindi ko yung nag-i-interview ng mga aplikante. Opo. Uy! Kayo yung bang kinakatakutan ng kumpanya? Hindi naman. Kayo yung tagapag-issue ng di ba, ng memo, ganon? Opo. La. Put na lang kaibigan ko yung yung mga naging HR sa mga nakarang kumpanya ko. Wala akong bad record sa kanila. Lahat ng naging HR sa naging napagtrabaho ko, mababait eh. Mabait ka ba sa mga empleyado nyo? Ay, mabait naman po, Papa Jack. Anyway, napatawag ka kasi. Yun po, I just wanna ask an advice po. Kasi, parang, yun lang, parang nagiging paulit-ulit lang din po yung situation po regarding po sa love life ko. Kaya po, nasabi ko parang, what's wrong? Bakit ganon? So, parang, magbibigay lang pa po ng brief history po sa mga previous exes ko po na parang yung una po, yung parang nakilala ko siya, tapos nung nakilala ko siya, hindi ko alam na engaged pala siya, pero nung nagpakilala siya sa akin, parang binata siya, so naging kami, then yung gusto ko lang po parang background lang po para dito sa latest po, Papa Jack, para meron kayong konting history. So dito yung nangyari, tapos parang hindi ko alam na ikakasal na pala siya, kaiba ko pa nalaman, sobrang sakit din. Sa pangalawa po, engaged kami,
Tapos, yun, parang na-corner po siya ng iba. Nakaselta na lahat and everything. Tapos na-corner po siya ng ibang girl. Tapos harap-harapan sinabi sa akin ng girl na parang hindi kayo yung pinadhana kami, something like that. Hindi pa kayo kasal, maaga po pa siya. So, parang nasaktan ako 2 beses na naman. Tapos, pangatlo po ay, yun po, ito yung last na. Ma'am, ayusin niyo po yung telepono niyo, nag-gaganon po siya. I'm sorry po? Yung telepono niyo po, nag-gaganon po. I don't know, there's nothing wrong with the network siguro. Sige po, dito ako malapit sa bintana para siguro malakas yung signal. Yun, kaya ito po ngayon, yung pangatlo po ay, actually, hiwalay na po kami, pero I really don't know why. I still really love him. Knowing na parang, malayo siya sa akin, kahit na alam kong niloko niya ako, still, yung feeling ko nandun pa rin. Nung una po kasi, nung nakilala ko siya, parang kinonfort niya ako dun sa, kasi in pain po ako sa previous, like, mga a year after kami nag-break nung engage ako, yung taong hiniwalayan ako, nagpakasal sa iba. Siya yung parang nag-comfort sa akin. Kasi kaya nagtiwala na naman po ako uli. So, ngayon, nung nagtiwala ako, parang after po mga 6 months, na nanligaw din po siya sa akin, tapos naging kami. Then, so sabi ko na, siguro, hindi ako mapapagod magmahal at magmahal dahil alam ko may rason ang Panginoon kung bakit kami pinaghihiwalay ng mga previous ko. So sabi ko, Lord, sana ito na, sana siya na because I really love him. Then, nung nagbisita po siya sa bahay, ay, dala po niya yung laptop niya po. Tapos, nung time na yon ay, nakalimutan siguro niyang i-close yung kanyang Skype. Then, pag pop up, nagpop up. So, I was wondering, ano yung parang nagpa-pop up dun sa laptop niya? Kasi ako din yung gumagamit. Parang salita lang kami, parang gamitin niya, parang gano'n. Didn't ko ka-close. So, I trusted him that much. Walang doubt, parang nagtiwala uli ako, nagmahal uli ako. Then, pagkakita ko po dun po sa Skype, ay meron pong girl na ka-chat siya. Tapos, yun, sinabihan niya na, yun, nailagnat ako. Tapos, parang mawawala lang ito pag ka-date kita, something like that. So, hindi ko yung binigyan pansin. Hindi ko talaga, hindi ko, binariwala ko. Then, next po ay, nalaman ko na, parang, may nadinig lang din po ako na parang, meron siyang girlfriend, something like that. Hindi din po ako naniwala kasi sabi ko, siguro hindi naman mangyayari sa akin na ito. Siguro hindi na niya ako luloko. Siya yung nag-comfort sa akin po. Alam niya yung pinagdadaanan ko na yung lahat ng heartaches ko dahil dun sa mga previous ko, siya yung nagbigay ng advice sa akin. So, imposible na gagawin niya yun sa akin. Then, ako kasi, Papa Jack, sobrang maluwang ako. I mean, hindi ako matanong. Ano po yung sobrang ano po kayo? Yung maluwang po ako sa kanya, parang hindi po ako nagtatanong. Ma'am, hindi ma'am. Yes. Oh, hindi po maluwang yon, maluwag. Iba po I'm kasi. sorry for the word. I'm really sorry. Ma'am, iba po kasi pag sinabi po kasi maluwang, ang pinag-ukulam, ang bahagi po ng katawan yung maluwang. Yung maluwag po, gali po yon. That was terrible. Yun po, maluwag po ako sa kanya. Then, yun po, parang, yun, wala talagang doubt, Papa Jack. Kasi, alam mo ba yung parang, nandun na tayo sa point na, walang kasinungaling, nandun na tayo sa point na, nabigo ako doon sa
na-broke nila yung promises ko dati. Pero ako kasi yung tao na hindi talaga, parang sumusuko din. Na parang hindi lang nawawala ng pag-asa dahil dun sa mga previous, dahil dun sa kabiguan na yun. I have to stand firm and I have to renew my life again to another person. So, ganun po yung nangyari. Then, dun sa mga narinig ko, wala sa akin yun kasi medyo may tsura siya. So, nandun talaga yung mga may crush sa kanya, something like that. So, ngayon, meron po siyang parang dinala na girl po sa church namin. Tapos, pagkilala po niya sa akin is friend lang. So, ito pa is friend lang. Tapos, yun po, nalaman ko dahil dun sa email niya na ako yung nagbubukas, nalaman ko nag-email dun yung girl at sila pala. So, dun ko na-confirm lahat na niloko niya ko. So, my girlfriend pala siya. Iba. So, it hurts. It really hurts a lot. Grabe, sobrang sabi ko, bakit ganun? Bakit? What have I done wrong to deserve all of this? Parang kabiguan. So, sabi ko, Lord, hindi ko alam din. Kasi, ngayon, parang, so, hiniwalayan ko po siya kasi confirm, inamin po niya sa akin. Tapos sabi niya na ako naman din yung gusto niya. Parang, lang siya, parang na-appreciate lang niya yun. Tapos, yung parang may gusto sa kanya, something like that. Pero ako, wala, tinapos ko din agad. Kasi ayoko ng gulo, ayoko ng away. Kahit mahal ko siya. Pero ang problema ngayon, Papa Jack, is bumalik po siya sa akin. Siwalay na daw sila ng girl. At ang totoo, mahal ko pa rin siya. Pero ayoko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung tatanggapin ko ba siya uli or I just totally let him go kahit na bumalik pa siya sa akin. Kasi ang iniisip ko, dalawa kasi yung punto na iniisip ko eh. Kung tatanggapin ko siya, kasi totoo naman na mahal ko pa talaga siya, paano pag lulutin niya ako ulit? Paano pag hindi? Yun po ang hindi ko masasagot ngayon. At makasagot mo lang yan pag magbalikan ka, di ba? Hindi mo pwede hulaan yun, tama ba? Yes, tama. Opo. Yun eh. Well, ganito, you've been through worse and that's given. Tama. You've been through a lot of pain, the sufferings, at panluloko. And malinaw naman sa kwentuhan natin ngayon, di ba? Kung napagdaanan mo ang lahat ng ngayon, ano pa ang hindi mo kayang pagdaanan? Tama, mali? Tama po. Ibig sabihin natin, by now, di ba? Kasi pangatlo na siya sa mga lumoko sa iyo na lalaki ate. By now, I'm sure you know very well how to take care of yourself. Tama? You know very well, di ba? With all the things that you've been through, you know very well how to take care of yourself. Tama, mali? Tama po. Okay. But hold on. The bottom line I'm seeing right now is that ito kasi ate, pasensya ka na, but when it comes to love, the most important thing for me is the bottom line. The bottom line here is he's coming back. And kung nagbabalik siya, ate, malamang, sana, wish ko lang ngayong Pasko. Diba, ang bitbit niya ay mahal ka niya, kaya siya nagbabalik. And he realized, ate, something, kaya siya nagbabalik. Tama, mali? Partly yes po, opo. Okay. Kasi kung mahal ka niya at mahal mo siya, yun ang bottom line nito eh. Mahal ka niya, mahal mo siya. Tama? Opo. Oh, what's holding you back? Yung trauma na baka ulitin niya yung ginawa niya. Yes, ate, I wanna be fair, di ba, sa iyo at sa kanya. Kasi ate, hindi mo pwedeng hulaan yung sagot niyan. Paano pag lokohin ako at paano pag hindi? Yung ibig sabihin nito, ate, there's no way for you, di ba, there's no other way to find out whether uulitin niya to o hindi unless you spend time with him. Kasi, ang totoo niya natin, let's take this for granted. Halimbawa, hindi mo siya pinabalik sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap ulit at nagjowa ka ng iba. Andun pa rin yung tanong mo, paano kung lokohin ako nito? Di ba, nawala ba? Hindi naman din eh. Tama, mali? Tama. Doon na tayo sa taong mahal mo. Mahal mo na eh. Yun nga lang ate, merong malaking but, dahil may ginawang kalokohan sa iyan, di ba, allow him, di ba,
to prove himself. Kailangan mag-effort siya. Wag mo namang basta-basta lang, sige, nagbalik ka ba? Okay, welcome back. Wag naman ganun. Diba? Actually, kasi ngayon, parang he tried to rescue our relationship. Pero, nandun yung, parang yung emotion, yun nga po yung sinasabi mo, yung trauma. Kasi parang... yun ate, yun eh. Can you live with it? Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Yun. Can you live with it? Baka hindi na... question natin, nag-break na sila nung girl. Yes po. So, nung mga time na nung time na kino-comfort ka niya, sila pala nung girl? Yes. Interesting. So, that was really, Kaya nga po, gaano katagal na sila nung girl, ate? Gaano katagal na sila nung girl bago sila nag-break? Gaano naging kahaba yung relasyon nila? Sa pagkakaalam ko po, 7 months. Paano pa sabihin ng months? 7 months. I'm sorry. 7 months. 7 months. Almost a year. All right. I'm so sorry. I think you're remote. You really made me laugh, Papa Jack. Hindi talaga ako sa'yo kasi sobrang gabi-gabi ako nakikinig sa'yo. Sobrang avid fan mo talaga. Thank you very much po. It means a lot coming from you. Ma'am, yun lang po yung hindi na tayo magpapaligo-ligo pa dito. That's the only thing that I want you to consider now kasi ang bottom line talaga nito is that you still love the guy. Kasi ma'am, kung halimbawa po na Papa Jack, hindi ko na siya mahal pero gusto kong bigyan ng chance, magiging madali ang sagot kasi wag mo nang bigyan ng chance, hindi mo pala mahal yan eh. Pero mahal mo eh. And he's coming back. Sana ang bitbit niya ay mahal ka niya kaya niya na-realize. But the only way to prove that whether he's being true and he's real this time around is to spend time with him. Tama mali? Opo. Hindi mo pwedeng hulaan eh. You can never guess. Yes. Ma'am, matanong ko lang, kailan siya nagbabalik daw? Kailan siya nag-umpisa magparamdam na babalik na siya? Last 2 months po. 2 months. So 2 months ago, nag-umpisa siya manligaw sa'yo? O paano ang pagpaparamdam ba ginagawa niya? Well, actually po, dumalaw, tapos parang pero hindi consistent po. Through text, call, chat, ganun. Yun po yung pero nakikita ko yung pursigido niya, pero siguro po ang mali, siguro meron lang problema sa akin na hindi ko totally inopen uli yung heart ko, kaya parang baliwala sa akin na tinitikis ko, what you call it, parang tinitikis ko yung nararamdaman ko kasi normal po yan. I'm afraid. May takot ka. Ganito, Roslyn. Po. Kailan siya nag-break no, babae? Kasi ang fear ko ngayon, baka mamaya fall back ka niya. Baka he's just too sad. Pero kamo, hindi naman nakikipagkita na madalas. So, wala namang point na pagbinta natin fall back ka niya. I guess, Roslyn, you guys, hindi na lang siya, Hindi na lang siya. I know that he did something very, very wrong. He cheated on you. Tama? Yes. Hindi nawawala sa utak ko yun, na niloko ka niya. Sira ulo yung tok-tok na lalaki niya. Niloko ka niya, manloloko yan. Yung malignong yan. But, maybe it's unfair for me to say and tell you na he deserves another chance. Maybe it's just about right nang sabihin ko sa'yo. Maybe Roslyn, you both deserve that second chance. Kasi mahal niyo bawat isa eh. Kung yun ang totoo. And, kung yun ang totoo at yun ang pinaniniwalaan natin ngayon dalawa, well, hayaan mo siyang ipakita sa iyo at i-prove yung sarili niya sa iyo. Wag mong basta-basta naman bigyan ng madaling ng madaling access sa Anes, Papahirapan ko talaga. Oo, ma'am. I've learned a lesson. So, dapat matuto din siyang magtiis kung talagang, if he wants to win me back again, then he has to. Parang, grabe lang, parang yun, alam mo yung hindi takot na yun, hindi na siya matatawag na fear, kundi parang trauma na papadyak. Yun po yung nararamdaman ko eh. So, actually, ang trauma po ay fear po yan eh. With it. Opo. Ganito, Roslyn? Yes. Now that maybe, di ba, ngayong gabi, I'd like to consider na siguro nasagot ko na yung tanong na yan. Meron lang akong gustong, meron lang akong gustong oriratin. Pwede ba yan? Meron lang akong gustong kalkalin at oriratin tungkol sa iyo. Pwede ba yan? Yes, po. Ganito, there must be a common denominator kung bakit palagi na lang nauuwi sa ganito ang mga relasyon na meron ka,
Oo, kasi parang it happened the first time and then immediately after the first time, here comes the second one and then the third time, the guy who comforted you ate di ba, to go through such a painful phase ng buhay mo, di ba, cheated on you. Parang nangyari, ano kaya ang meron sa'yo? Di ba kasi, ate, sorry ayaw kita magbintangan, di ba? But with all the things that happened to you, there must be a learning, di ba? There must be some changes or adjustments that ikaw mismo may gagawin ka dapat, hindi lang kasi dahil kasi sila yung nanloko o sila yung dapat magbago. There must be something about you ate that triggers people, di ba? To take you for granted or di ba, or to be inconsiderate sa emosyon mo. So ano kaya yon? Now, wag mo na sagutin ngayon yun, okay lang. No? I want you to sit down, relax, and maybe think about it. Kasi ate, kung merong bagay na nag-trigger sa kanila, baka lang, I'm not saying na sigurado ako dito, di ba? Na kung bakit tinitake ka nila for granted at madali sa kanilang lokohin ka, ano kaya yan? So, sana baguhin mo din yan kung meron man. Okay po. Pwede sumagot ng konti po, Papa Jack. O kahit mo dahil po kahit na pwede pa. Hindi po ito galing sa akin. Kanina po galing? Ito po ay galing ko sa mga friends ko. So, napakarami po kasing friends na nagmamahal sa akin and awang-awa talaga sila. So usually yung reason nila na parang, Rose, parang napakabait mo kasi kaya inaabuso ka. Parang, kasi very, ang nangyari kasi ganito kasi yung nangyari Papa Jack, parang naging kami. Tapos, niloko ako. Nung una, di ba, niloko ako. Nagkunwari siyang binata kahit engaged na siya. Tapos, nung nangyari nun, nung naghiwalay kami, parang, actually, yung previous dalawa na yun bumalik din po sa akin kasi parang na-realize nila na nag-iisa lang yung Rose sa mundo, something like that. Ako kasi yung prinsipyo ko, ayaw ko na po talaga. Pag naisuka ko na, ayaw ko na po. Ay, opo. Ako pa, nasuko ko na po. Pinipunasan ko na yan. Ayaw ko nang kainin po yan. Nawala yung pagmamahal ko dahil sobrang sakit. Kasi una, di ba, parang sa ibang next month na ikakasal na siya kanita, ibang tao ko pa malaman. So surprisingly, akala ko kanina ikakasal, sinusurprise ako, ganon. Pero yun pala, ikakasal siya dun sa iba. Tapos yung pangalawa po, yung sakit ba, yung parang, yung average po ng pain na natabunan yung pagmamahal ko sa kanila, kaya hindi ko na sila kayang parang tanggapin uli. Yun po, ganun din po sa pangalawa, bumalik din po sa akin. Kasi very generous din po kasi ako, Papa Jack. Kung sana bumalik sila sa akin, tapos parang nagmamakawa. Yung engage ko, yung parang fiancé ko, tapos parang may nag-text po sa inyo pa, basahin nyo na po ngayon po. Hindi, actually tawag yun, Papa Jack. Sino pong tumatawag? Yung isa pong naniligaw sa akin. Ay, ang dami naniligaw. Ang ganda-ganda. Pinap po yung cellphone ko. Sumali ka ng binibining Halloween, malapit na. So, yun po siguro yung, parang sabi nila, Rose, minsan matuto ka namang magalit. Yun yung parang advice sa akin ng mga friends ko. Sobrang blessed din po kasi ako sa napakarami kong kaibigan nagmamahal sa akin. Congratulations. That's good for you. Good for you, ate. Opo, pero yun nga po, sabi niya, kung sabi ng mga friends ko, kung failed man daw ako sa relationship, siguro God has prepared right guy for me in His perfect time. So yun na in-encourage din nila ako na huwag mawala ng pag-asa, ganun. So yun nga, yun po yung parang reason po, Papa Jack, na inaabuso po ako kasi yun nga, hindi talaga ako matanong, parang magtiwala. Kasi sinabi mo na mahal mo ako. That's it. So, ganito, Rose. Yes, I'm listening, Papa Jack. Yeah. Ay, ako din, I'm listening. Ganito, well, ate, if you have identified na, kasi mabait ka masyado, kaya kayo naabuso, okay, sige, pero ayoko naman sabihin sa'yo na, huwag ka na maging mabait, ha? Pangit din naman yun. Sige, ate, sige lang, ate, huwag mong baguhin kung ano ka, makakatagbo ka rin ng tao na, mamahalin ka kung ano ka pa man, di ba? And eventually, pag kayo na, tsaka ka na magbago, di ba? Para mag-adjust, di ba? Hayaan mo munang mahalin ka ng kung ano ka. And I think being mabait, ate, is one of life's greatest gifts sa atin, kasi hindi lahat ng tao mabait. Ako, hindi mabait, eh. At mabait ka, ate, di ba? If you're compassionate enough and nice enough, di ba, na inaabuso ka, sila ang nawalan, hindi ikaw. Tama? Okay. Okay, pengi 1.5, loko ka.
1.5. 1.5 lang, ayaw pa. Sige. Ano gusto mo, cash or check? Wow! Ayop! Cash or check ka dyan, ha? Loko to, ha? Tatulang kita. Check po, check. Para pag tumalbog, madidimanda kita. So, check na lang, Papa Jack. Ay, nako. Ma'am, ganito, Roslyn? Po. You know, if you listen to our conversation ngayong gabi, malinaw na parang you are welcoming him back sa buhay mo. Agree? Yes po. Diba, this is the bottom line. Eh. Alam mo, when it comes to love, ate, the bottom line is the most important thing. Diba, when deciding on something, diba, always consider the bottom line. Kung maririnig niya usapan natin, it's as if, I'm back, di ba? Sa buhay ni Roslyn. And I don't know if it's a good thing or bad thing na malalaman niya yan. But the next time you fall in love again or the next time na you are again with someone, and particularly itong lalaking ito, I want you to do the same thing as what you've done sa mga nauna. And you give your everything, give your best, di ba? Love ate itself is actually a painful process. Diba? Just the fact alone that you are falling in love, that's actually a very uncomfortable process. Tama, mali? Tama. Diba? Hindi kompleto ang experience ng pag-ibig kapag diba, kung mawawala yung fear of being hurt. Yan yun eh. Diba? That's why love is very vulnerable kasi there's the fear. Halo, there's the fear of being hurt. Diba? The excitement. Diba? Yung pagiging sensitibo natin. Yung pagiging too careful natin na towards someone else's emotion, especially yung taong may malalim na pagmamahal sa atin. It completes the experience of love. So I want you to give everything again the next time you fall in love, ate, because that's love, ate. You give everything, even the things you don't even have, you promise it to someone when you're in love. Diba? You tend to promise efforts you cannot even do or don't have the ability to accomplish. Ganyan tayo pag nagmamahal tayo. So, kung sakasakali, in the process, you will be hurt again. Well, charge it to the experience of falling in love. It is what it is. That's love. Do you agree? Yes. Now, if he's listening sa ating usapan, kasi English to, baka nahirapan siya. Kasi ang guling ko na eh. Yeah, you're really good. Pwede na kitang ihaya ka pa, Jack. Nagyayabang na naman yung DJ ng Love Radio. You're really good. You're really good din naman. Ganito, ano? You're good. Opo, okay naman. Okay. Ginijoke lang kita na ka ba? Roslyn, ganito, ano? Yes. If you can listen to this right now, and what is your message for him? Whatever, bahala ka na. Kung masama pa rin ang loob mo and you're, di ba, you don't wanna be carefree having him back, or tonight you have completely fallen in love again with him and you miss him so much and you want him by your side, I don't know. Ano mensahe mo sa kanya? Opo. Alam ko na nakikinig ka ngayon kasi fan ka din ni Papa Jack. Nakikinig siya? Po siya. Opo. Hello? Actually po, palagi din po siyang nakikinig sa'yo. He really likes you din po. Opo. So, kung nakikinig ka man ngayon, alam kong nakikinig ka, Robert, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kung narinig mo naman yung conversations namin. Ang masasabi ko lang na sana, if ever, ayaw kong magsalita ng patapos kasi mahirap, pero if ever bigyan kita ng pangalawang pagkakataon, sana, totoo na yung nararamdaman mo, huwag mong sayangin muli ang pagtitiwala at pagmamahal ko sa'yo. Kasi, nasaktan mo na ako, one. So, nandun yung trauma sa akin na baka saktan mo ako ulit. So, kung may plano ka man na hindi ka pa sigurado sa akin or hindi ka pa parang gusto mo lang dahil gusto mo lang bumalik sa akin na hindi masyadong matibay ang pundasyon ng iyong pagmamahal, siguro, wag mo nang ituloy. Maawa ka na sa akin. Pero kung totoo yung pagmamahal mo sa akin at determinado ka din, siguro masasabi natin na tingnan natin. I'll try to open my heart again, and then yun, ang hirap mag-promise ko ba. So kung basta pakita mo lang natuto ka, yung determinasyon mo, ipakita mo lang, then we'll see kung anong magiging outcome. Yun lang po, Papa Jack.
you'll always stay. Ate, Yes. walang I love you? Ayoko po muna, Papa Jack. Hope you understand. Yee! Hindi ko kasi basta-basta binibigay. Oh, yes! Inikilig ako. I'm happy for you, ate. Ganito, mga kaibigan, please don't get me wrong sa bagay na ito kasi I am very much aware na she was fooled, di ba? This guy cheated on you, ate, and that's not a good thing to do. It will always be wrong. But you know, if you go to another guy, for example, you give another guy a chance, di ba, na wala kang puhunan, ate, na hindi mo mahal. Kasi kung hindi mo to mahal, madali ang sagot dito eh. Eh, mahal mo to eh. Di ba? You are going to face the same problems. Maybe this guy will cheat on me. Maybe this guy, di ba, I will not end up with this guy. Doon na tayo sa ano, may puhunan ka na. Doon na tayo sa taong, and I want you to remember this one. Ano? Yes po. You have to remember, ate, na pangatlo yan sa nanloko sa'yo. At big deal lahat ng yan. But he's the only one who came back at you considered having back. Tama? Opo. There must be something special about and between the two of you. So I want to know, ate, ano ba yun? I'm sure, I bet ikaw din gusto mo rin malaman. Tama? Opo. Ay. Pengi ko 1.5 te, ha? Ipapailbisi ko na lang yung post-dated check ng 1.5, Papa Jack. Oo, mga i-date mo na mga January 15 kasi mga taghirap yung mga ganyang nakatapos ng gastos yun. Oo, ubos yung mga pera natin sa December, Papa Jack. Oo, madami magtatago ako. Alam mo, Papa Jack, gumaan talaga yung loob ko. Isa yung natutunan ko ngayon. Actually, gabi-gabi marami akong natutunan sa'yo. Pero in this point of time na buhay ko, yung kinwento ko sa'yo, ang natutunan ko po na I have to face my fears. I have to face the consequences of the decision that I was going to make. So, salamat po talaga. You are welcome. Nagkaroon ako ng courage. Opo. You are Sobrang welcome. salamat, Papa Jack. Sobra. And, well, good luck. Isa lang, I hope you'll have a romantic Christmas. Hopefully. Well, it's never been bad to wish for that one. Good luck to Pwede you. bang mag-request ng song? Well, I'll try my best, ate. Pa 3,000 po yan, ha? Another 1.5. Hostisya. Anong kanta ang gusto mo? Basta't kasama kita. Itatry ko mga bukas makalawa, ha? Or kung hindi siya makita, Love Will Lead You Back. Love Will Lead You Back. Wow, social. Sige. Tatry ko, ha, mga Thursday next week. Okay. Thank you very much. Papa Jack. Diba? Thank you very much for calling the show. Opo. Salamat din po. Salamat din. Sobra. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, that was our first caller. Uy, nakakaganda ng mood, ha? Oh, ha? Nakakaganda ng pakiramdam na may tumawag sa ating ganyan. Yehey, mga kaibigan. Magiging maganda mga kanta ko para sa kanya. Mga kaedad nyo to. Just lang. Ay, nako. Nakakatuwang isipin. Ay, hello po sa lahat ng mga na-inspired, di ba? Yung mga na-in-love ulit ngayong gabing ito. Maligayang pakikinig po sa inyo. Babati lang ako, ha? Hi, and good evening to Sir Kimpi. Sir Kimpi, ano na? Kamusta ka na? Puyat ka na naman ngayong gabi. Cindy, yan. Birthday daw ngayon. Pati ang mga kasama niya nagiinuman. Matoy Johnny Lakay. Ng mga taga-bagong buhay sa May Galas. Hello po, sabi ni Insan. Nanay ko, anak, pwede mo pabate? Siyempre naman, ma, nanay kita pag sinabi ko hindi, napagalitan mo ako. Ito na, batiin ko naman. Anak, nag-text sa akin yung school. Classic talaga yung nanay ko. Teka lang, inom lang akong kape. Nauna na mamaya pa yung punchline. Mga
11:30. Pabati naman kay Sir, ayan, pabati naman, happy 10th founding anniversary. Ayan, ang Sol Maria di kay Pombo 2014. Ayan, greetings coming from Teacher Sol, Teacher Presil, Teacher Jenny, PTA officers of Sol Maria. Ayan, most especially to Mami. Ayan, may nanay ko pala yung Mami Grace. Aking nanay, mga kaibigan. Makamusta ka na? Hindi kita nadalaw ngayong linggong ito. Huwag ka na magalit, ha? At maligayang pakikinig po, mga kaibigan, sa mga taong nakaantabay sa atin sa Mandako ng Kapulan. Sa mga nag-birthday, happy birthday to you. Yung mga nakaantabay daw sa 7-Eleven, Road 8, Visayas Avenue, sina JR at Emmy John, sabi ni Lino Berwico. Hoy, mga itsura niyo dyan. Kamusta kayo? Sabi dito, mga kaibigan, ganyan talaga pag sobrang bite at take for granted. But it's something that you don't have to get rid, mga kaibigan. Ugaling, if you are being taken for granted, hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan walain sa sarili mo yan, di ba? Isa pong, mga kaibigan, asset ang pagiging mabait, di ba? Being nice, mga kaibigan, is not a characteristic, mga kaibigan, na meron tayo lahat. Piling-piling tao lang yan. Tsura niyo. Pauwi daw. Galing gym. Tsaka grocery sa Kimby. Bili kang pipino. Sasaw mo sa ano, sir? Asin. Successful ako, Every morning, jogging. Ako na. Pag ako naging macho, nagkaroon 6-pack, abort leg, huyo kayo lahat. Mangyayari ba yun? Malabo. Ay, naku, mga kaibigan. Kami lang mag-asawa, nag-jogging ka ng umaga. Yung aso namin, ayaw umalis. Ayaw pumama, no? Mapagod daw kasi sila. Ano ba yan? Hello po sa mga nakakatanguan ko every day sa jogging. Maligayang pakikinig po sa inyo. Patayin nyo yung radyo, patulog na kayo, may jogging pa kayo mamaya. Ay, nako. Playing a song, mga kaibigan. Maganda tong kantang ito. Maganda itong mga awiting ito. Para lang po alam nyo kung anong magiging kanta ko, ha? At mag-i-enjoy kayo dito, ha? I'm playing songs, mga kaibigan, Stay the Same by Joey McIntyre. Truly, Madly, Deeply. Nakaw talaga. Savage. Sino sa inyo na in love na ng yung tipo Truly, Madly, Deeply? Ikaw ba na-try mo na yung Truly, Madly, Deeply yung pagmamahal? Yung nakakabaliw? Ha? Kuya Ton? Na-try? Ba't ba kasi nagbabanggit pa ako ng pangalan? Ito na po, mga kaibigan.